Ang taong literal na kumain ng kahit anong bagay na kanyang makita o masilayan, mapabuhay na hayop, halaman, bagay at maging tao nga ay kanyang nilalantakan. Hindi ako nagbibiro o gumagawa lang ng kwento. Talagang merong tao na nabubuhay noon na ganito kagana at kawerdo kumain. Siya ang ating pag-uusapan sa serye na ito. Ang tiyan ng tao ay kaya lang mag-imbak ng pagkain mula 1 litro hanggang 4 na litro. Isipin nyo na lang na parang may 1 galon kayo sa tiyan na walang laman. Medyo malaki-laki din to pero limitado pa rin ang pagkain ng tao dahil ang sobrang pagkain ay delikado pa rin sa kalusugan. Pero may isang binata na binago ang konseptong ito ng pagkain. Maaring hindi mo pa narinig ang kwento noong 1700s ng binatang French na nagngangalang Tarare o Tarare. Pinanganak ng may kakaibang klase ng metabolic disorder na pumipigil sa kanya na mabusog. Sa edad na 16 ay tumitimbang lang naman ito ng 100 pounds, katumbas ng 45 kilos. Kaya niyang ubusin ang buong baka sa isang araw. Kayang-kaya din ito na i-stretch o pakunatin ang laman sa kanyang tiyan, paikot sa kanyang baywang kapag gutom o walang laman ito. Pinalayas si Tarare o Tarare ng kanyang ina sa takot na baka siya ay kainin ito ng walang maiwang bakas. Naisip ni Tarare na baka naman pwedeng pagkakitaan ang ganitong abilidad, kaya naisip niyang i-promote ang pagiging masiba sa pagkain. Dahil wala pa namang internet noon para madaling makakuha ng manonood, ang binatang si Tarare ay pumunta sa kalye ng Napoleonic France. Habang naglalakad mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ay kinain nito ang anumang bagay ang nandoon sa kanyang daanan. Nagmistulang abnoy na nagpakita ng gilas. Hindi nagtagal ang kanyang kasikatan sa France bilang street performer. Tagakain ng kahit anong bagay ang ihagis sa kanya, mapa-apple, tinidor, basket, sapatos o buhay na pusa man yan, ay kanyang nilalantakan. Pagdating ng 1792, umusbong ang digmaan na tinatawag na War of the First Coalition, isang digmaan sa pagitan ng iilang European na makapangyarihan at ng unang republika ng French. Nagpaalipin si Tarare sa mga sundalo ng revolusyonaryo para lang makakain ito ng rasyon, kaya lamang ay hindi ito sapat, kaya itinakbo ito sa ospital na naghihingalo dahil sa gutom. Sa ospital ay nakuha ni Tarare ang atensyon ng mga doktor dahil hindi pa sila nakakita ng kagaya niya, at dahil nga dito ay ginawan ng mga doktor ng eksperimento si Tarare. Gusto nilang sukatin kung hanggang saan ang kalimitan ng kanyang appetite o gana. Sa pangangalaga ng hospital ay nagbago ang buhay ni Tarare. Pinapakain ito ng pagkain na para sa 15 katao, pero parang merienda pa rin ito para sa kanya, kaya nagsimula itong mainit maging ang mga dugo na para sa mga pasyente ng hospital ay nilalaklak na nito. At ayon sa mga nakakakita, nahuli pa itong muntikan ng kainin o lantakan ang buong bata na nasa morgue. Ang isang military genius na si General Alexandre de Beauharnais ay may naisip na estratehiya na pwedeng magamit si Tarare. Pinakain ito ng kahon na may mensahe para dalhin sa nadakip ng mga German na opisyalis ng French. Para mas madaling maitain ni Tarare ang kahon, pinakain muna ito ng 14 na kilo na hilaw na karne ng turo. Nilantakan ito ni Tarare sa loob lamang ng ilang oras. Nang isinagawa na nito ang misyon, sa kasamaang palad ay nahuli siya ng mga Prussian at binugbog ito ng 30 oras. Muntik nang masukan nito ang kahon na may mensahe. Kaya para maitulak ang kahon ay kinain mismo ni Tarare ang sarili nitong dumi
para maitago ito sa kalaban. Ang mga Prussian ay naintriga kung papatayin ba nila si Terari, kaya pinalaya na lang nila ito. 4 na taon ang nakalipas ay namatay daw si Terari sa sakit na tuberculosis. Sa otopsiya nito ay lumalabas na ang tiyan nito halos sinakop na ang buong torso. Ang liver niya o atay ay sinlaki ng niyog. May mga sabi-sabi na ang ikinamatay daw ni Terari ay pumutok ang tiyan nito. Pero kahit ano pa man ang kanyang ikinamatay, ay nakakabilib pa rin ang kanyang pagkatao.